Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 21, 2024. So, ngayon is patuloy lang natin yung nasimulan nating series na Overcoming Fear with Faith. Yung sa mundong ito, hindi natin maiwasan yan na dumating or makadanas tayo ng mga takot na mga pangamba. Pero alam naman natin na pag tayo ay naka-Christ is talagang tutulungan tayo. Susolusyon niya to. Poprotektahan tayo niya na malabanan yung ating mga takot sa mundong ito na kailangan nasa kanya tayo. Nagtitiwala tayo sa kanya. Tapos, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayon is Psalm chapter 23 verse 4. At ang sabi dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Sa Tagalog, dumaan man ako sa madilim na libis at kamatayan, wala akong kakatakutan pagkat ikaw ay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at ang sanggalang. So, ito yung kwento nung si David, ang shepherd at yung mga tupa, di ba? So, para lumawak yung ating talakayan, tumako tayo ngayon sa autan nating teaching. At ang una nating teaching is sometimes the ship's journey into the unknown. Di ba? Yung ship naman talaga, pag yung ship is naglalakbay dun sa unknown o dun sa walang kasiguraduhan, talagang maliligaw yan. Pwedeng mapahamak. Kasi, kumbaga, kung ikaw na tao, tapos lalakad ka sa diliman, tapos di mo makikita yung mga dadaanan mo, di ba? Once na pwede kang mahulog sa diba? Ganun din yun. Once na yung ship is naglalakbay dun sa walang kasiguraduhan, talaga siyang pwedeng mapahamak, pwede siyang maligaw. At sa pangalawa, the sheep who journey with the shepherd have all the reason to be fearless. Ayun, di ba? Yung sa una, yung sheep na naglalakad doon sa unknown. Sa pangalawa naman is yung sheep na naglalakbay na kasama ang shepherd is wala nang dahilan para matakot. Kasi kinaguide na siya ng shepherd eh. Pinoprotekta na siya sa tamang daan. Kagaya natin, di ba? Tayo mga tao, kapag naglalakbay tayo tapos kasama natin ng Panginoon, talagang hindi na tayo dapat matakot kasi sure, 100% sure na tayong poprotektahan tayo at i-guide niya tayo sa tamang daan. Sa pangatlo, the shepherd has a rod to protect and stop to guide. Yan sa mga dinadaan natin, marami talaga yung mga pagsubok or yung mga daan na taliwalas sa talagang kagandahan. Pero yung shepherd, i-guide tayo niyan. Yung i-guide tayo at ipoprotect tayo niyan. Ipoprotect tayo ni God. I-guide tayo ni God. So, sa ating unang application, accept uncertainties and as a reality to life. Siyempre naman sa buhay natin, hindi naman natin may iwasan yan eh. Yung mga uncertainties na nangyayari sa mundo natin to. Kaya, kailangan tanggapin natin to. Kasi, once na hindi pa tayo nito, hindi tayo mag-grow. Sa pangalawa, journey with the shepherd and be fearless. Yun, maglakbay tayo kasama ang Panginoon. At sa paglalakbay na yun, nakasama siya, huwag na tayo matakot. Kasi ang Diyos na ang bahala sa atin. Gagabayan niya tayo, poprotektahan niya tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. At sa last, follow the shepherd's staff and fight with the shepherd's rod. Yun, follow natin si God at kailangan labanan natin yung mga takot, yung mga problema, mga pangamba. Kasi, ba't naman tayo matatakot, diba? Kasi yan si God eh. Talagang surely talagang malalampasan natin to kasi kasama natin siya. Sa ating discussion, as Christian, how should we face uncertainties? So, para sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mapag-share tayo ng ating mga word of God. So, ayun lang po. Natapos na tayo sa ating talakayan ngayong araw.
Naway may natutunan tayo sa ating panonood and magamit natin to sa buong taong itong dinidiscuss natin. At po maraming salamat. God bless to all.